Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ang nakaraang topic natin, kung napanood ninyo, ay tungkol sa pagpaparami ng mga kiti. Pero kung hindi nyo pa napanood ang video yon, puntahan nyo, panoorin ninyo, at pati na rin siyempre yung mga iba pang video natin, no? Para makagain pa kayo ng kaalaman at idea about poultry farming at egg business. Ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol naman sa pagpapalaki ng mga na-produce mong kiti. Pero bago tayo mag-start, meron pala akong nalimutan na i-include doon sa mga paraan kung paano magparami ng kiti. Ito yung ihihiwalay agad yung mga kiti or sisiw mula doon sa inahin nila. Alam nyo kaya sinabi kong kiti or sisiw kasi meron yung mga hindi familiar doon sa salitang kiti. Ang kiti at sisiw ay pareho. Yun nga lang, yung sisiw, yun yung standard term para doon sa mga maliliit na manok, yung mga bagong pisa na hanggang 1 month. Kasi yung 2 months, pulit na ang tawag mo doon. So in short, yun, ihihiwalay mo agad yung mga kiti or sisiw mula doon sa inahin. Para yung inahin makapag-ready, no, makapagpahinga at para makapaghanda ulit sa susunod niyang pangingitlog. Sa panahon na yon, makakakain siya ng sapat at mapapahinga. Hanggang makapangitlog na siya ulit ng within 2 weeks, iitlog na ulit yan. Kasi hindi kagaya yan ng mga native chicken na hinahayaan lang, yung tutuka-tuka lang sa paligid at halos hindi na inilalagay sa maayos na bahay. Yun yung mga yun, inaabot ng 1 buwan or more than pa bago makapangitlog ulit. So matagal yung cycle nila. Habang ang paghihiwalay ng kiti or sisiw kaagad-agad mula doon sa nanay nila ay mapapabilis mo ang pagpaparami ng kiti. So dito na tayo ngayon sa pag-aalaga naman. So pagkahiwalay mo doon sa mga kiti mula doon sa nanay nila ay ilalagay mo sa brooder. Either ang brooder mo ay single wall lang or double wall. Kagaya ng sa akin, meron akong double wall. Luma na nga lang, papakita ko sa inyo. Ito yun. Double wall yan. May kahoy, may screen. Kalimitan ginagamit ko yan sa malamig na panahon. Kung massive ang production mo ng kiti, 150, 200 or above, iba yung construction ng brooder mo. Siyempre, mas malaki. Tapos, ang brooder mo dapat, kailangan makontain niya yung temperature doon sa loob. Sa akin, sa case ng mga kiti ko, no, kasi lahat ng mga bahay ng mga manok ko, walang ilaw, hindi nakadesign ang ilaw. Kagaya nung nasabi ko dun sa ibang video ko noon, wala akong in-install na wire ng electric, no? Kasi per batch dyan sa ay 15 heads, no? 15 heads per pen, 3 compartment ang brooder na yan, yung double wall na yan. So, 15. So, ibig sabihin, may 45 kung magpuproduce ako ng ganon, no? Yung mga kiti, nilalagay ko lang sa loob ng brooder. Pero, pagkagabi at saka pagka malamig, nilalagay ko pa rin sila sa loob ng box. Kasi kasya naman sila sa loob ng box. From maliit na hanggang papalaki. Hanggang yung paglaki na nila, hindi ko na nilalagay sa box. Pag halos mag 1 month na sila, ayaw na nila ng box. So, yun yung pang-contain ko ng temperature sa loob. Pero, ang ventilation naman ay okay. Kasi kung kita kong malamig, may tabing pa yan palibot, no? Pero pagka mainit, tinatanggal ko na yung pag 5 days na sila, tinatanggal ko na yung ibang portion ng karton doon sa tapakan nila. Para magkaroon sila ng ventilation na maayos. Pagka papalaki na sila, mas mainit ang katawan nila. Pero pagka ang brooder mo ay malaki at saka maramihan ka mag-produce, siyempre kailangan mo ng ibang way na makontain ang temperature, kagaya ng paglalagay ng ilaw talaga. Kasi kung 100, 200, hindi mo naman pwedeng ilagay sa box yun ng hapon-hapon o kaya araw-araw, no? Lalo na pag malamig. So kailangan mo ng ilaw or yung ibang klase ng heater, kagaya ng mga charcoal or may gumagamit pa ba noon or yung gas mismo. Obserbahan mo kung kinakaya ba nila yung init, sobra ba ang init sa loob. Kasi minsan yun yung cause ng pagkamatay, yung magkakaproblema ka sa sisiw mo pag masyadong mainit. Pag masyadong malamig naman at medyo
mahina lang yung init na ibinigay mo sa kanila, hindi rin maganda. Sa case naman manok ko, yung brooder ko talaga, secured yung mga kitik. Talagang tinitingnan ko na maayos sila pagka bago ako matulog. Siyempre, pagka naihiwalay mo na sila at nailagay na sa brooder, huwag ka magbigay kaagad ng feeds, tubig muna. Sa akin, yung mga kitik ko, kahit kapipisa pa lang, kahihiwalay ko sa inahin nila, nilalagyan ko na ng either oregano, malunggay, guava leaves, or barley, yung inumin nila. Kung ano ang available na nakikita kong mas okay na kukunin ko sa paha sa oras na yon. Tapos, dinudukduk ko talaga yung tubig doon sa tuka ng kiti. Kasi hindi pa naman nila alam kung paano uminom, di ba? So, tuturuan mo. Tapos, saka ka mag-offer ng feeds. At ang feeds na yun ay chick booster. So, kahit anong brand ang gusto mong gamitin at available dyan sa lugar ninyo, basta chick booster, yun yung ibigay mo. Ang gamit ko, yung Power Max, o kung wala yun, hindi available, yung Integra One, yun ang ginagamit ko. At masisigla ang mga kiti pagka ganun. Hindi mo nang ilipat sila doon sa growing pen kahit na 2 weeks pa lang sila. Maglagay ka pa rin ng ilaw sa kanila pag maramihan ka mag-produce. Sa akin, kagaya nga ng sabi ko, sa isang pen talagang computed na hanggang 15 heads, ganun yung isang pen ng brooder. Para pagdating nila sa growing pen, okay lang sila na hanggang 3 months, lumaki sila, 15 heads sila or 18 heads man, kakasya sila sa growing pen. Pero pagka 2 weeks ko nililipat sa growing pen, naglalagay pa rin ako ng box. Pero mas malaking klase ng box. At maluwag naman yung pintuan ng mga growing pen ko, kasya ako. Tapos pagka 2 months na sila, no, hindi na, wala nang box yan. Ayaw na nila. At mayuyupi na yung box pag maglalagay ka pa. Kasi tatapak-tapakan lang, lalong magiging marumi yung growing pen nila. So, hayaan mo na lang sila. Pagka hindi backyard ang poultry farm mo, hindi mo magagawa yung karton-karton na ganun dahil maramihan nga. Tapos, ang pagkain na nila, no, pagka 1 month na sila, hanggang 2 months ay yung Integra 2 naman ang ginagamit ko. Pagka 2 months na sila, hanggang 3 months na ma-dispose mo na sila, Integra 3. Integra 3 na ang pinapakain. At yung amount ng pagkain na dapat ibigay mo sa bawat age, meron akong video dyan na ginawa. Para hindi ko na uulitin, nakalagay dyan. Hanapin nyo na lang, no? Dyan sa mga playlist ko. Hanapin nyo na lang sa mga playlist ko. Nandyan. Doon sa mga native, mga videos ng native chicken, ganyan. Either kiti ng RIR or kiti ng native chicken. Ganun ang ginagawa ko. Bawat batch nilalagay ko sa brooder and then sa growing pen hanggang lumaki na sila. Tapos pag yung mga RIR naman, pag marapit na silang mangitlog, lipat na dun sa laying house nila, yung laying pen na nila doon na nakaground na sila. Pero ngayon gumawa ako ng isa pang growing pen na pwedeng paglagyan ko ng RIR na mga yung palalakihin ko pa ulit kasi may mga napisa na RIR chicks pa rin. So paglaki nila, ilalagay ko sa growing pen yon. Diretso doon na sila mangingitlog. Hindi ko na ilalagay sa lupa. Nakwento ko lang, no? Pero ganun ang pagpapalaki ng kiti. Madali lang naman ang pagpapalaki ng kiti. Pero pagka tamad ka, gusto mo lang merong manok na sasasabi, pero ayaw mong linisan ang bahay nila, feeder nila, waterer nila, tapos yung mga pagkain, kung ano lang, ganon, no? Yung hindi mo susundin kung ano yung papakain mo, yung wala sa oras, wala sa hulog. Di ba? So, paano ka magpapalaki ng manok pagka ganun na maayos, no? Sana wala na akong nalimutan, no? Baka sa susunod, meron na naman akong sasabihin tungkol dun sa pagpapalaki ng manok. O, sana nagkaroon kayo ng idea at konting kaalaman mula sa video ito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, yung mga nagko-comment, pati na rin yung hindi nyo pag-skip sa mga ads. Salamat. Malaking tulong yun talaga. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.